Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 86 hanggang 9 na po. At George YouTube channel. Kabanata 86. Maaaring pinaalis ni Philip si Aubrey, ngunit hinayaan niya itong kunin ang tip na $5,000 na ibinigay sa kanya ni David. Hindi rin tumutol si Jason dahil naniniwala siyang malapit nang makuha ng mga lansangan ang perang iyon mula sa kanya. At tama si Jason. Bumili si Aubrey ng murang handbag at lumabas ng tindahan, iniisip ang pagrente ng maliit na kwarto sa halagang $500 bawat buwan. Kasama ang paunang bayad, kakailanganin niyang magbigay ng $1,000. Kaya itabi ang $1,000. Inagaw ng dalawang lalaking nakamotor ang kanyang bag at hinayla siya. Malungkot siyang bumagsak sa pag-ikot at kinaladkad ng ilang metro hanggang sa mawala ang bag sa kanyang kamay. Mabilis siyang bumangon, ngunit hindi niya naabutan ang motor. Medyo mabilis silang umalis. $4,000 ang nawala ng ganun-ganun lang. Sa kabutihang palad, naglagay lamang siya ng $1,000 sa kanyang bulsa. Kung hindi, siya ay naiwan na wala. Ang magkabilang siko niya ay nasugatan ng husto, ngunit walang gumamot sa kanya, at iyon ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Bukod dito, ang huling beses na nasaktan niya ang kanyang siko ay halos 3 buwan na ang nakararaan nang madulas siya sa hagdan. Si David ang gumamot sa kanya noon dahil wala pa ang kapatid niya noon. Sa pag-iisip, nandyan siya para sa kanya sa tuwing kailangan siya nito. Ngunit si Manuel ay napakadali na nahiwalay sa kanya nang talagang kailangan niya ang suporta nito sa unang pagkakataon. Ngayon, nang wala si David, sinimulan niyang napagtanto ang halaga nito, ngunit ang lahat ng mga kaisipang ito ay nagdagdag lamang sa kanyang pagkabigo. Hahanap ako ng taong mas magaling sa kanila. Mas maganda kaysa kay David, at mas mayaman kaysa kay Manuel. Gagawin ko silang mainggit sa buhay na mararanasan ko. Determinado niyang sabi sa sarili. Samantala, sinalubong naman ni Jason si Albert na katatapos lang makipag-usap sa Board of Directors. Lahat ng nasa Board of Directors ay isang bilyonaryo at bigwig sa iba't ibang industriya. Ito ay 5 oras na pagpupulong dahil sa nalalapit na kasal at ilang mga isyu na kailangang ayusin. Pagkaalis lang ng bawat direktor, pumasok si Jason sa silid. Kaagad, alam ni Albert na may hindi tama dahil hindi aakyat si Jason sa itaas na palapag maliban kung may impormasyong kailangang personal na maihatid. Sir, kinuha ko ang pamilya Jackson at pumunta sa tindahan ng damit ng Parker sa umaga, mukhang tense pa rin si Jason, at nakita ko si George Reed doon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Albert. Pinantayan mo ba siya? Oo nga sir, pero parang hindi niya kami sinusundan. Ni minsan ay hindi siya tumingin sa direksyon ko, at bumili rin siya ng ilang suit para sa kanyang sarili. Mag-isa lang ba siya? Opo, Ginoo. Wala akong ibang nakitang kasama niya. Siguro, nagkataon lang. Nakakunot pa rin ang noo ni Jason. Ngunit siya ay medyo walang ingat, Ginoo. Wala man lang siyang kasamang bodyguard. Huwag maliitin ang matandang iyon. Tiyak na mayroon siyang kahit isang bodyguard sa kanyang paligid, nagulat si Albert sa sinabi ni Jason. Bukod dito, mayroon siyang itim na sinturon sa karate, kaya mayroon siyang likas na kumpiyansa sa pagharap sa anumang problema na maaaring dumating sa kanya. Gusto mo bang subaybayan ko siya, sir? Nag-aalalang tanong ni Jason. Tiyak na hindi ko inaasahan na pupunta siya sa ating bansa, ngunit tiyak na may plano siya para sa atin, sabi ni Albert. Ngayon, ang ating focus ay dapat na protektahan kung ano ang mayroon tayo upang walang sino man sa ating panig ang lalapit sa kanya. As long as tayo ay magtatagumpay, kahit anong gawin niya, hindi magiging epektibo. Pero at lahat, mas mabuting mag-ingat, kaya imbes na maglagay ng buntot, maglagay tayo ng nunal sa kanyang punong tanggapan. Maghanap ng isang maganda na batang babae na mukhang inosente. Kung hindi mo mahanap ang isa, pagkatapos ay bumili ng isa na nagtatrabaho na para sa kanya. Huwag makipag-usap sa kanila sa mobile. Direktang makipag-ugnayan sa kanila. Sa totoo lang sir, nasubukan ko na pong magpadala ng babae sa personal assistant interview niya, umamin si Jason, pero hindi siya qualify. Hindi naman masyadong nagulat si Albert.
Ideya ba ito ni Carol? Tumango si Jason na may kaunting pagkakasala. Tumalim ang tingin ni Jason, ngunit hindi ito umimik. Itinuring niya si Jason bilang higit pa sa isang driver, ngunit hindi niya nagustuhan kapag si Jason ay lumampas sa kanyang mga hangganan kung minsan. Sa bahay ni Sarah. Pinapanood ni Sarah ang mga larawan na inupload ni Claire. Hindi lang sila ang mga larawan ni Aubrey na nakasuot ng trabahador kundi pati na rin ang mga litrato ni David sa kanyang bagong dark brown na suit. Na-edit kasi ni Claire ang mga pictures bago i-post. Medyo gwapo at medyo nahihiya din at the same time si David. Kitang-kita ni Sarah ang bahagyang awkwardness sa kanyang ekspresyon sa bawat larawan. Magpupunit ba talaga ang lalaking ito ng damit ng babae? Nagsimulang magduda si Sarah sa nakita niya sa rooftop, ngunit hindi pa rin ito sapat na patunay para tuluyan niyang makalimutan ang insidente sa rooftop. Kahit na siya ay mahiyain at maamo sa pangkalahatan, siya ay nagiging isang hayop kapag siya ay nagagalit. Siguradong makakasakit siya ng babae. Actually, nasaktan na niya si Aubrey, di ba? Nabali ang ilan sa mga ngipin nito, kaya tiyak na kaya niyang punitin ang damit nito. Hindi ko kayang hayaan ang mga ito. Kabanata 87. Pagkatapos ng masahe ay nakatulog ng matiwasay si Betty. Si David ay nasa labas sa hardin, nag-iisip kung paano niya gagawing sikat ang kanyang mga vlogging video. Krisis. Pagkakataon. Sa pag-alala sa sinabi ng kanyang ina, inilista ni David ang lahat ng mga krisis na pinagdadaanan niya ngayon. Ang mga isyu kay Aubrey at Manuel at kung paano namatay si Pedro, lahat ng mga bagay na ito ay pumasok sa kanyang isipan, ngunit hindi niya akalain. Makakatulong ba ang pakikipag-usap tungkol sa kanyang kasal sa anak ng isang bilyonaryo? Hindi niya matatawag na krisis ang isang bagay na iyon. At hindi rin niya akalain na maa-appreciate ni Sarah at ng kanyang pamilya kung gagawa siya ng mga vlogging videos patungkol sa kanilang kasal. Dahil kailangang ilihim ang pagbubuntis ni Sarah at marami pang ibang bagay. Masasabing krisis ang health condition ni Betty, pero kung paulit-ulit niyang pag-uusapan iyon, parang nanghihingi siya ng pera sa mga subscriber niya, kaya ayaw niyang gawin iyon. Walang pumapasok sa isip ko na kapaki-pakinabang. Sa kontrata, sinasabi nito na dapat akong manirahan kasama ang pamilyang Jones. Dahil nakatira sila sa iisang lungsod, wala akong problema doon, pero ayokong tumira sa bahay nila at walang ginagawa. Kung bibigyan nila ako ng isang uri ng trabaho, kailangan kong gumawa ng isang bagay sa aking sarili. At ayaw ko pa rin sumuko sa vlogging, at least hindi pa. Nagring ang phone niya. Mabilis niya itong sinagot. Hoy, Emma. Mabilis iyon, nagulat si Emma, na nasa kabilang panig. Naglalaro ka ba noong tumawag ako? Hindi. Nakatitig ako sa mobile, alam kong tatawag ka. Lumipas ang isang segundo ng katahimikan. Haha, magandang biro, awkward na tumawa si Emma. Anong ginagawa mo ngayon? Ibig kong sabihin, may oras ka ba? Bakit ako sisigat kung wala akong oras? Tama ka, tumango si Emma. Mabilis siya. Para siyang nasa taas. Pero hindi naman siya umiinom kaya siguro nag-i-exercise siya ng utak nung tumawag ako. Si Emma ay dumalo sa napakaraming mga panayam sa trabaho sa nakaraan. At kung siya ay nabigo sa interview o hindi, ang kanyang mga neuron ay magpapaputok pagkatapos ng pagsusulit na parang siya ay nakainom ng droga o kung ano paman. Mabilis siyang magsalita at mag-isip ng mabilis. Sa ngayon, binigyan din siya ni David ng katulad na vibe. So, ano ang gusto mong pag-usapan? Ako. Umupo ng diretso si Emma sa kanyang kama. May gusto sana akong itanong sayo. Tanungin mo. Ikaw. Wala ka namang issue sa pagpapakasal kay Sarah, di ba? Nag-aalangan na tanong ni Emma. Natahimik si David. Bakit niya tinatanong ang tanong na iyon? Paano ko siya sasagutin? Bakit ka nagtatanong ng ganyan, Emma? Wala. Alam ko ang tungkol sa tatay mo. Pinipilit kanyang gawin ito at ganyan noong bata ka, kaya iniisip ko, baka, pinipilit ka rin niyang pakasalan si Sarah na labag sa gusto mo. Laking gulat ni David nang makita si Emma. Paano siya nakarating sa ganoong conclusion? Wala akong sinabi sa kanya tungkol kay Sarah. David. Oo, hindi na ako bata, Emma. Sa tingin mo hahayaan ko ang tatay ko na magdesisyon para sa akin. Itigil ang pagsisinungaling.
Hindi ako nagsisinungaling. Kung gayon, bakit mo hinayaan ang iyong ama na pumili ng lahat ng tatlong suit para sa iyo? Tanong niya. Nagulat si David. Nanonood siya. Ayan. Anong masama doon? Seryoso. Sumirit si Emma. Hindi ko sinusubukang pumagitna sa isang ama at anak. Ang iyong ama ay maaaring pumili ng mga damit para sa iyo, ngunit hindi palaging, at tiyak na hindi kahit na nagtatanong sa iyo at nagmamalasakit sa mga panlasa kapag ikaw ay nasa hustong gulang na. Alam mo, kapag ang isang bagay ay hindi mukhang malusog, maaari akong kumilos na parang walang mali. Ang mga suit ay isang bagay, ngunit hindi mo maaaring hayaan ang iyong kasal na pagpasyahan ng iyong ama, si Roland. Kung hindi, maaari mong pagsisihan iyon sa hinaharap. Mas magdurusa ka sa pinili ng iyong ama kaysa sa iba. Mukhang lohikal at patas ba iyon sa iyo? Pinagdikit ni David ang kanyang mga labi. Anyway, tinawagan kita para pag-usapan ito kasi parang hindi tama. Kung lumampas man ako sa aking mga hangganan, pasensya na. See you later, pagkasabi nun ay in-end na niya ang tawag. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi ko masabi sa kanya na pumunta si Roland sa bahay ko. Hindi ko rin masabi sa kanya ang tungkol sa pagmamahal ko sa kanya. Napahawak siya sa buhok niya. Sa bilis na ito, mawawala siya sa akin. Ayokong manatiling single habang buhay. Pero kung sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya, at tinanggihan niya ako. Hinawakan niya ang dibdib niya. Hindi ko yata kayang kunin iyon. Si David naman ay iniisip ang sinabi ni Emma. Paano kung pretuhin din ako ng pamilya Jones na parang tatay ko? Pretuhin nila ako ng maayos, basta nakikinig ako sa kanila, tapos bugbugin ako kapag hindi ako nakikinig sa kanila. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay naiinis na siya. Kung maaari akong kumita ng pera para sa aking sarili at para sa aking ina, kung gayon hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Maya-maya lang ay may narinig siyang ingay sa di kalayuan. Tumingin siya sa kanyang kanan, at tatlong binatilyo ang tumalon sa dingding at pumasok sa hardin. Isa sa kanila ay babae. Nakatingin silang tatlo sa puno ng bayabas na nasa likurang bahagi ng bahay. Pinuksan ni David ang kanyang mobile camera at nagsimulang mag-record ng tahimik habang bumubulong sa telepono. Personal kong itinanim ang lahat ng mga buto ng puno ng prutas sa hardin na ito, maraming taon na ang nakalilipas dahil ang mga prutas ay kailangan para sa aking may sakit na ina. Ngunit pagkatapos ay ang mga magnanakaw na tulad ng mga brat na ito ay darating at aalis araw-araw. Wala silang takot kahit ano. Pinalaan ko sila ilang oras pa lang, at bumalik na sila. Kung patuloy nilang ninanakaw ang mga prutas na ito, ano ang ibibigay ko sa aking ina? Ayokong bumili ng mga prutas sa mga tindahan o pamilihan dahil may dagdag na preservatives at kulay. Isang beses bumili ako ng saging sa tindahan at nakalimutan ko sa isang bag. Hulaan mo. Pagkaraan ng 4 na linggo, binuksan ko ang bag, at ang mga saging ay mukhang sariwa gaya ng dati. Dapat nakita mo na ang mukha ko sa sandaling iyon. I swear, nablangko ang isip ko. Anyway, dahil sa mga kadahilanang tulad nito, gusto kong bigyan ng nanay ko ng pagkain na pinatubo sa bahay. Nag-install ako ng mga sound device na nagpapalayo sa mga squirrel at ibon sa mga punong ito, ngunit ano ang magagawa ko sa mga daga ng tao? Habang papalapit siya ay naapakan niya ang mga tuyong dahon. Ang lumalakas na ingay ang nagpaalerto sa mga kabataan. Agad silang tumakbo palayo, ngunit nakita ng batang babae ang mobile sa kamay ni David at tumigil. Hoy, nagre-record siya. Sabi ng dalaga sa mga kaibigan niya, kaya napatigil din sila. Kung ipapakita niya iyon sa mga magulang namin, tapos na kami. Kunin ang mobile na iyon mula sa kanya. Ano? Nagulat ang dalawang lalaki. Siya ay mas malaki at mas malakas kaysa sa amin. Ano ngayon? Dalawa kayo. Sumirit ang dalaga. Pumunta at bugbugin siya. Kung sino man ang magdadala sa akin ng mobile ay makakatanggap sa akin ng halik. Ang kanyang mga salita ay nagpatingin sa mga lalaki sa isa't isa. Sabay silang nagkatinginan at saka diretsong tumakbo papunta kay David. Kinuha lang ni David ang isang pala na pinatigil ang mga lalaki sa kanilang mga truck. Humakbang siya pasulong at tumalikod sila at tumakbo. Hinabol sila ni David. Saan ka pupunta? Nakakagulat na mas mabilis siya kaysa sa kanila.
Ano ang huling sinabi ko sa iyo? Hihiwalayin kita. Itinaas niya ang pala at tinamaan ang puwete ng isang lalaki na natamba ito sa lupa. Nagawa ng isa pang lalaki na tumalon sa pader at makatakas, ngunit dumating ang babae upang agawin ang mobile mula kay David habang ang kanyang atensyon ay nasa lalaking nakahandusay sa lupa. Nakuha niya ang mobile mula sa kamay nito, ngunit pagkatapos ay pilit nitong binawi sa kanya ang kasing bilis. Thirst, kunin mo na. Marahas niyang sinipa si David at pinaluhod siya. Tinipa niya ang pala mula sa kamay nito at saka kinuha ang mobile na nasa kabilang kamay niya at tumatakbo. Ngunit hinawakan siya ni David sa buhok at hinayla siya pabalik at sapilitang binawi ang mobile bago siya itulak sa semi-vinang na may taas na 12 na talampakan. Mga palumpong ng puno ng jasmine. Kaya, napaungol siya sa sobrang takot habang nakasalampak siya sa puno. Nagngangalit pa rin si David, sinusubukang tiisin ang sakit sa kanyang pandiya. Gamit ang pagkakataong iyon, tumakas din ang pangalawang lalaki. Hindi siya masundan ni David kahit na gusto niya. Makalipas ang ilang segundo, nakatayo na si David. Naipit pa rin ang dalaga sa puno. Hinayla siya palabas. Isang pares ng mga dahon ang pumasok sa kanyang bibig na iniluwa niya sa kanyang mukha ng galit. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin siya, at siya ay nanlamig sa takot, ngunit ang kanyang kamay ay hindi umabot sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang kamay at sinabi, "Pumunta ka. Kay kung ipapakita mo ang video na iyon sa aking mga magulang, papatayin nila ako." Sabi niya. Mangyaring tanggalin ito. Hinding-hindi ako tatantong sa hardin na ito. Ipinapangako ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipapakita sa mga magulang mo na pabuntong hininga siya sa sinabi ni David. I-upload ko lang sila sa internet, yun lang. Natigilan siya na parang manika at pagkatapos ay nahimatay. Umiling si David. Kasing edad lang niya siguro si Claire pero nakakatakot siya. Kung sino ang magpapakasal sa babaeng ito ay lumalangoy sa karagatan, natatakot ako. Tiningnan ni David ang kanyang cellphone at nakitang nagre-record pa ito kaya itinigil niya ito. Phew! Parang ang daming nangyari ngayon. Ang bigat ng ulo ko. Kailangan ko ng magandang pahinga, pero bago iyon. Tinaboy niya ng tubig yung babae at ginising. Tinubukan niyang magmakaawa sa kanya sa pagkakataong ito, ngunit kinuha niya ang pala, at tumakbo siya. Kabanata 88. Hindi gaanong inedit ni David ang recorded video at ipinost lang ito sa kanyang online account na may titulong Mga Magnanakaw sa Garden Ko. Pagkatapos ay natulog siya sa parehong bahay ni Betty. Kinaumagahan, nagising siya at pinatay ang airplane mode sa kanyang mobile at nagsimula siyang makatanggap ng maraming mensahe sa kanyang email at social media account. Mahigit sa 40 hindi pa nababasang email at 20 text message sa kanyang mobile number. Ang bilang ng subscriber ay tumaas din ng 4,000 sa magdamag. Hindi pa nangyari sa kanya ang ganito. Hindi sila mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan kundi mula sa kanyang mga online followers. Karamihan sa kanila ay paulit-ulit na humihiling na ibunyag niya ang mukha ng 3 kabataan dahil pinalabo niya ang mga ito sa video. Ngunit may mga nagtanong tungkol sa kalusugan ng kanyang ina at sinabihan siyang manatiling matatag. Mabilis niyang binisita ang website at tiningnan ang kanyang video. Mayroong 31,000 na view at nadaragdagan pa. Nipatikip ng bibig si David sa gulat. Ito ang kanyang pinakamataas na pinanood na video. Ang dating pinakamataas ay humigit kumulang 26,000 view lamang. Nirefresh niya ang video, at mabilis na dumagdag ang mga view. Muli, hindi kailanman nangyari ang ganito kay David. Mahigit 600 na ang comments. Kinurot niya ang sarili para lang masigurong hindi siya nananaginip. Mabilis niyang sinimulan na basahin ang mga komento. Ang ilan ay nagsabi na ang video ay itinanghal, ngunit ang ilan ay nagsabi na ito ay parang totoo at magulo para itanghal. May iilan na nagsabing masyado siyang magaspang sa mga bagets, ngunit karamihan sa mga komento ay pinuri siya kung paano niya hinarap ang mga magnanakaw. Nagsimulang sumagot si David sa halos lahat ng komento. At wala siyang pakialam sa oras. Ang sumunod na 2 oras ay wala siyang ginawa kundi ang sumagot. Hindi siya tumigil hanggang sa sinabihan siya ng kasambahay na kumain ng almusal at dumating na ang kanyang ama. Nandito ang tatay ko. Nagulat si David. Palaging iniiwasan ni Roland na makilala si Betty.
Kahit isang araw na nanatili sa bahay na ito ang pamilya niya, hindi niya kinausap si Betty. Wala kahit isang salita. Bakit siya pumunta dito? Nagtaka si David. Wag mo sabihin sa akin, para sa akin ka. Hinding-hindi siya makakapaglakbay mula sa kabilang dulo ng lungsod sa madaling araw para lang makita kung ano ang lagay ko. Tawagan na lang sana niya ang cellphone ko para doon. Siguradong may nangyayari. Tinundan ni David ang kasambahay na nasa mid-30s at palaging mukhang naiinis. Kung ikukumpara sa babaeng ito, mas magaling ang matandang dalaga na nauna sa kanya, naisip niya. Hindi lamang ang kasalukuyang kasambahay na ito ang madalas na magpahinga, ngunit hindi rin niya nililinis ang lahat ng mga pinggan ng maayos sa pagkakaalam ni David. May ganitong aspeto ng catamaran ang nakakabit sa kanya, na isang bagay na labis na kinasusuklaman ni David, lalo na kapag ito ay negatibong makakaapekto sa kanyang ina. Dapat akong maghanap ng ibang kasambahay, ngunit lahat ay humihingi ng mas maraming pera, sabi ni David. Pagpasok niya sa kwarto, hindi na nag-uusap sina Roland at Betty. Nakaupo si Roland sa sahig, sa tabi ng kama kung saan nagpapahinga si Betty. Walang hapagkainan sa bahay na ito, kaya lahat ng simpleng ulam at sopas ay nakaayos sa sahig. Kumain ka na ba, nanay? Tanong niya. Huwag mo akong alalahanin, sagot ni Betty. Dapat kumain ka muna. Dinampot ni David ang sabaw ng gulay at pinakain sa kutsara ang kanyang ina. Umiwas ng tingin si Roland, ayaw niyang makita ang pagsasama ng mag-ina. Tinadya niyang pagalitin ako. Napaka-espesyal silang mag-ina, di ba, Mr. Roland? Sabi ng maid. Ayun? Ayaw magsalita ni Roland, pero natapos niyang sinabi, siya ay nanirahan sa kanyang sinapupunan sa loob ng 10 buwan, kaya... Siguro, kaya naman clingy pa rin siya. Dati, matagal na ipapatong ni David ang kanyang ulo sa tiyan ng kanyang ina, ngunit ayaw niyang pag-usapan ang lahat ng iyon ngayon. Sigurado siyang sinusubukan lang ng kasambahay na magkaroon ng magandang impresyon sa pamamagitan ng pagsasalita ng positibo tungkol sa mag-ina. 10 buwan. Bulalas ng dalaga. Iyon ay dapat na medyo magaspang. Sandaling sumulyap si Roland kay David. Mother's boy pa rin siya. Siguro, kaya ko pa rin siyang maimpluwensyahan ng mga salita o pambubugbog ko. Ngunit kapag siya ay tumanda na, ang mga pamamaraang ito ay hindi magiging epektibo. Nang matapos si Betty sa kanyang pagkain, umupo si David sa harap ng kanyang ama. Bakit ang aga mo pumunta dito? Tiyak, hindi lang mag-almusal dito, di ba? Hindi, naglabas si Roland ng album mula sa bag sa tabi niya. Inihatid ng studio ang photo album kagabi. Binigyan nila kami ng 3 kopya, kaya nagdala ako ng isa para sa nanay mo. Yung birthday album. 3 kopya. Nagulat si David, ngunit mas nagulat siya sa hitsura ng album. Isa itong album na pinahiran ng ginto, ngunit hindi ito masyadong kumikinang. Nagkaroon lang ng sapat na glow para ang mga larawan ang maging pangunahing focus ng mga nanunood. Lahat ng tungkol sa album ay sumisigaw ng kadakilaan. Magkano ang halaga ng isa sa mga album na ito? Mayroon akong parehong tanong at tinanong ang manager ng studio, sabi ni Roland. Ito ay humigit kumulang $35,000 bawat isa. Kung bibili tayo ng 3, makukuha natin sila sa halagang $100,000. Napaawang ang bibig ni David. Napakamahal para sa isang album lang. Kumuha sila ng $100 para sa bawat larawang idinagdag sa album, dagdag ni David na mas ikinagulat ni David. Ito ay katawa-tawa. $100 para sa isang larawang kinunan. Nagsimulang isipin ni David kung gaano karaming mga view ang dapat niyang makuha para sa kanyang pananaw upang makakuha ng ganoong kalaking halaga. Siguro dapat photography ang kinuha ko. Hahaha, tumawa ng malakas si Roland. Pero wala ka na sa posisyon kung saan pwede kang mainggit. Nasa posisyon ka kung saan kainggitan ka nila. Kalimutan ng tungkol sa mga photographer na ito, kahit na ang mga anak ng bilyonaryo ay mag-aapoy sa selos sa panahon ng iyong kasal ni Sarah. Ang mga salita ni Roland ay parang isang spell kay David, at nakita iyon ni Betty. Maya-maya lang ay nag-ring ang phone ni David. Galing iyon kay Jason. Kamusta? Nag-aalangan niyang sagot. David, padadalhan kita ng GPS coordinates, sabi ni Jason. Halika sa lugar na iyon dali. Bakit?
Pilasan mo lang. Tanging sa iyong sarili. Tinapos ni Jason ang tawag. Ano ito? Nag-aalalang tanong ni Roland. Tinabihan ako ng driver ni Albert na pumunta sa lokasyon ng mabilis, sagot ni David. Tinanong ko siya kung bakit pero sinabi niya lang na pumunta ako. Hindi ko alam kung pupunta ba ako o hindi. Ano ang pinagsasabi mo? Dapat tumigil ka sa pagkain at magmadali. Bumangon si Roland. Halika, nasa labas na ang sasakyan, kaya pupunta tayo doon ngayon din. Tatay, sinabihan niya akong pumunta mag-isa, sabi ni David na nagpatigil kay Roland. Oh, mamantong hininga siya at umupo. Dapat kang magmadali kung gayon. Napatingin si David sa kanyang ina. Mapagkakatiwalaan ko ba ang driver na ito, Nay? Wala siyang pala kaibigan na tingin kapag nakatingin sa akin. Hindi ka naman niya tinatrato ng masama, di ba? Tanong ni Betty. Hindi naman, pero kung hindi ka sigurado, dapat kang pumunta at siguraduhin. Sagot ni Betty. Napangiti si David. Sige. Kabanata 89. Mabilis na naitype ni David sa isang mobile app ang mga coordinate na natanggap niya mula kay Jason. Nagpapang-up ng pangalan ng isang beauty salon. Sweet Salon. Gusto niya akong pumunta sa salon. Hindi maintindihan ni David kung bakit, ngunit nagmamadali pa rin siyang nagmaneho patungo sa destinasyon. Nakarating siya doon sa loob ng 40 minuto. Pagkababa niya ng sasakyan ay gumaan ang pakiramdam niya dahil nagustuhan niya ang sasakyan. Gaya ng inaasahan, bagay talaga ang mga mamahaling sasakyan. Maging ito ang manibela o ang preno, sila ay napaka-tumutugon. Nang hindi naghintay, susugod na sana siya sa salon, ngunit pinigilan siya ng payat at matangkad na gwardya. Yung may customer card lang ang pwedeng pumasok, bulalas ng guard. Dahil si David ay nakasuot ng simpleng damit, hindi niya inilagay si David sa kanyang mga mata. Mga card ng customer. Oo. Kapag nabili mo na ang mga ito, malaya mong makukuha ang mga serbisyo para sa isang buong taon. Ang mga card ay nagkakahalaga lamang ng $11,000 bawat taon. Ano? Nanghina ang panga ni David. Halatang hindi ka makakabili ng customer card ng salon na ito, itinaas ng guard ang stick niya sa balikat ni David at itinulak siya palabas. Dapat umalis ka na. Hindi, teka, isang lalaking kilala ko ang nasa loob ng salon, sinubukang ipaliwanag ni David. Napakaraming beses ko nang narinig ang mga ganitong klaseng kwento, tinulak pa rin niya si David pababa ng hagdan at muntik na siyang madapa. Kung hindi binalance ni David ang kanyang sarili, bumagsak na sana siya. Nagalit si David at tinawagan si Jason, pero sa gulat niya, pinatay ni Jason ang tawag. Bakit hindi siya sumagot? Muling tumawag si David, ngunit naputol muli ang kanyang tawag. Ano ang? Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas si Jason sa pintuan at kumaway kay David na saka nagmamadaling umakyat sa hagdan. Mabilis na tumayo ang guard mula sa kanyang upuan at pilit na ngumiti. Sorry talaga, sir. Hindi ako naniwala sa'yo. May nangyari ba? Tanong ni Jason. Walang nangyari, pumasok lang si David sa tindahan. Sandaling sinulyapan ni Jason ang gwardya bago sumunod kay David. Natagpuan pa rin ng gwardya ang sarili na nanginginig. Phew, parang nakaiwas lang ako ng bala. Tinong mag-aakala na ang simpleng mukhang lalaki ay may koneksyon sa isa sa mga customer. Kung iisipin, hindi rin naman masama ang kotseng dinala niya. Dapat akong maging mas maingat, kung hindi, mawawalan ako ng trabaho. Hindi, baka mawala ako ngayon kung darating ang lalaking iyon para maghaiganti. Sa loob ng salon, mayroong 12 ng malalaking silid, bawat silid ay espesyal na inilaan para sa isang katulong sa salon. Ang mga anak ng mayayamang tao ay nagpapa-facial at nagpapagupit sa ilan sa mga kwartong ito, ngunit karamihan sa mga kwarto ay walang mga customer sa ngayon. Dinala ni Jason si David sa room number 1, kung saan ang pinuno ng salon, isang babaeng nasa edad 50, ay nag-estilo ng buhok ni Sarah. Nagulat si David nang makita si Sarah na nakatingin sa kanya sa salamin. Parang pana ang titig niya. Tumagos ito sa puso niya at nakaramdam siya ng kaba. Madali niyang nasabi na galit pa rin ito sa kanya. Fiancé mo ba siya? Ilang sulyap ang pinuno ng salon kay David habang nagtatrabaho. Siya ay mataba, ngunit ang kanyang makeup ay nagpaganda sa kanya.
Ibang-iba siya sa imagination ko. Sa mabuting paraan o sa masamang paraan? Tanong ni Sarah. Kung gusto mong maging tapat ako, namumutla siya kumpara sa'yo, bulong niya sa tenga ni Sarah, pero dahil sinabi mong arranged marriage. Tegurado akong 10 zeros ang dad niya sa bank account niya. Napatingin si Sarah kay David. Umupo. Magpapagupit ka at magpapa-facial din. Nagpagupit ako kamakailan, sabi ni David. Umupo ka, sabi ni Sarah. May 3 upuan, kaya umupo si David sa isa sa mga iyon. Ang pader sa harapan niya ay walang iba kundi isang salamin. Nang tingnan niya si Sarah sa salamin, mas lalo itong lumapit sa kanya, kahit hindi siya makatingin ng matagal dahil nakatayo si Jason sa likuran at diretsyong nakatingin sa kanya. David, mahinang sabi ni Sarah, kagabi. Tiningnan ko ang video footage ng birthday party mo. Sa totoo lang. Ang focus ko ay ang pag-alam kung talagang tinawag ka ni Aubrey sa rooftop o hindi. At sa video, ipinakita nito si Aubrey na lumapit sa iyo para kausapin ka sa mga sandali bago, alam mo, nangyari ang buong insidente sa rooftop. At si Aubrey ang unang pumasok sa bahay, pero hindi pa rin iyon nagpapatunay na inosente ka. Kaya hindi ka pa rin naniniwala sa akin, si David ay hindi masyadong nagulat o nabigo. Kung may magagawa ako para patunayan ang pagiging inosente ko, gagawin ko. May gagawin ka ba? Oo. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako, hindi man lang nagdalawang isip si David. Kahit ano gagawin ko. Tapos, nag-eye contact si Sarah, pwede mo bang tawagan ang tatay ko at sabihin sa kanya na hindi ka interesadong pakasalan ako? Nanginginig ang puso ni David. Ano? Prank call lang yan, dagdag ni Sarah. Diba sabi mo may gagawin ka? Hindi ka man lang ba nakakagawa ng prank call ngayon? Iyan. Nakasimangot si David. Hindi ba ang gawaing ito ay ganap na walang kaugnayan sa pagpapatunay ng aking kawalang kasalanan? May kaugnayan man o hindi, gusto kong makita kung hanggang saan ang gagawin mo para ipakita sa akin ang iyong determinasyon. Sagot ni Sarah. Tapos na ang kanyang styling, kaya lumipat ang beautician kay David. Kung hindi ka man lang makagawa ng prank call, paano mo inaasahan na maniniwala ako sa iyo? Tumingin si David kay Jason para tignan ang reaksyon niya, pero as usual, naka-poker face si Jason na parang wala man lang sa kwarto. Naghihintay ako, David. Tatawagan mo ba ang aking ama, o tatanggapin mo ba na hindi mo kayang patunayan ang iyong pagiging inosente? Pinilit siya ni Sarah sa kanyang mga salita. Pakiramdam ni David ay wala na siyang ibang pagpipilian. Kahit alam niyang katangahan itong gawin, kinuha niya ang kanyang cellphone. Pwede mo bang ibigay sa akin ang number ng papa mo? Napatingin si Sarah kay Jason, at mabilis niyang sinabi ang numero ni Albert. Dinial ni David ang numerong iyon, at biglang tumunog ang kanyang puso sa kanyang mga tainga. Habang tumutunog ang tawag, umaasa siyang hindi sumagot si Albert. Ngunit pagkatapos ay sinagot ang tawag. Gayunpaman, nagkaroon ng katahimikan sa sumunod na ilang segundo. Mr. Albert. Nanginginig ang boses ni Albert. Oo, ito si Albert, isang mahinahon at malalim na boses ang nanggaling sa kabilang banda. At ikaw ay? Ako si David Jackson, sir, at tinawagan kita para sabihin sa iyo na. Dumagundong ang puso ni David sa kanyang dibdib sa puntong ito. Sabihin mo sa akin kung ano. Na. Ayokong pakasalan ang anak mo. Ano? Kabanata 10 po. Na. Ayokong pakasalan ang anak mo. Ano? Nagngangalit si Albert at pinigilan ang galit. Lasing ka ba? Paumanhin, Ginoo, ito ay isang prank, gaya ng sinasabi ni David, kinuha ni Sarah ang mobile at tinapos ang tawag, na ikinagulat ni David. Anong ginagawa mo? Dapat nating sabihin sa iyong ama na ito ay isang prank. Oo, gagawin namin, ngunit hindi sa telepono, ngumiti si Sarah. Makipagkita ka sa kanya at sasabihin sa kanyang mukha. Ano? Hindi makapaniwala si David kung paano siya pinaglalaroan ni Sarah. Ginagawa na niya ang lahat para hindi tumalon sa kanya at ibalik ang kanyang cellphone. Seryoso ka? Nagbibiro ka diba? Nagring ang phone na nasa kamay ni Sarah. Si Albert pala ang tumatawag. Humiti si Sarah at pinatay ang tawag.
Kung mas mabilis kang pumunta at sabihin sa kanya, mas mabuti ito para sa iyo. Kung hindi, baka may gawin lang ang tatay ko sa pamilya mo dahil sa galit. Tumayo si David mula sa pagkakaupo. Ibigay mo sa akin ang aking mobile. Aha? Inilagay ni Sarah ang mobile sa kanyang bulsa. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos mong makilala ang aking ama, ngunit bago iyon, dapat mong gawin ang iyong mukha. Mukhang natarante si David. Hindi ito nakakatawa, Sarah. Oh, tinatawag mo ako ngayon, tumagilid ang ulo ni Sarah. Lalaki ka pa rin yata. Kung wala si Jason, malamang sinugod mo ako at pilit mong binawi ang cellphone mo, di ba? Baka napunit mo pa ang damit ko dahil nakasanayan mo na itong gawin, di ba? Naikuyom ni David ang kanyang mga kamao at sinubukang lumabas ng silid, ngunit hinaranggan ni Jason ang kanyang dinadaanan. Dapat magpagupit ka muna at magpa-facial, walang pakialam na sabi ni Jason, gaya ng ipinayo ni young lady Sarah. Kumunat ang noo ni David at sumulyap kay Sarah. Dinala mo ito sa iyong sarili, inosenteng sabi niya, kaya dapat mong tingnan ito. At isa pa, hindi mo dapat sabihin sa tatay ko na ako ang nagsabi sa iyo na mag-prank call ka. Dapat mong sabihin sa kanya na ikaw ang nag-udyok sa lahat. Iyon ay ang lahat ng iyong magandang ideya, okay? Ay iyan. Nagngangalit si David, hindi niya matuno ang kabuuan nito. Ito ay hindi makatarungan. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Laro lang, kaya walang mangyayari, paniniguro ni Sarah. Hindi ka ba nagpunta sa rooftop kahit hindi nararapat? Kaya, itigil ang pagbibigay ng dahilan at gawin ang sinasabi ko sa iyo. Walang sagot si David para doon. Palibhas ay kilala ni Sarah ang kanyang ama, batid ni Sarah na ito ay magiging lubhang magagalit sa kanya. Talagang ayaw ng tatay ko kapag may nagbibiro sa mga seryosong sitwasyon, kaya tiyak na hindi niya patatawarin ang taong gumawa ng kalokohan sa kasal ng kanyang anak. Baka kanselahin pa niya ang kasal. Kaya ano ang gagawin mo ngayon, David Jackson? Si David, gayunpaman, ay hindi naniwala sa sinabi ni Sarah. Matapos gumastos ng napakaraming pera sa birthday party at para sa pagbili ng mga damit pangkasal. Ano kaya ang mararamdaman ni Albert kung makarinig siya ng ganoong arrogant na mga salita mula kay David? Kung si David ang nasa posisyon ni Albert, malamang kumukulo na siya sa galit. Ang pag-iisip pa lang nito ay nag-goosebumps siya. Biglang tumalikod si David at nadula sa ilalim ni Jason at matagumpay na nakatakas sa silid na ikinagulat ng mga babae. Gusto mo bang hulihin ko siya, young lady? Tanong ni Jason. Hayaan mo na siya, tumingin si Sarah sa mobile ni David. Ang kanyang lock screen ay may larawan ng kanyang ina noong bata pa siya. Ipinakita niya kay Jason ang mobile screen. Sino ang babaeng ito? Tapalagay ko siya ang kanyang ina, sagot niya. Nagulat si Sarah. Maganda siya. At isa siyang dayuhan. Hindi nakapagtataka medyo iba ang skin tone ni David sa amin. Hindi rin ganoon katalas ang istruktura ng kanyang mukha. Samantala, sumugod si David sa bantay sa labas ng salon. Sir, patawarin niyo po ako, agad na tumayo ang guard at sumaludaw pa. Ibigay mo sa akin ang iyong mobile. Kailangan kong tumawag, nagmamadaling sabi ni David at kinuha ang mobile sa guard. Pumunta siya sa gilid at tinawagan si Albert. Naalala pa niya ang numero, kung tutuusin. Nagring ang telepono, ngunit hindi sumasagot si Albert. Tinubukan muli ni David, ngunit paulit-ulit ang parehong bagay. Nang hindi sumusuko, tumawag pa siya ng ilang beses. Sa ikasampung pagkakataon, sinagot ang tawag. Walang nagsasalita sa kabila. Mr. Albert. Nagtatambol ang puso ni David sa loob. Naisipan kong pumunta sa bahay mo, pero sakto tumawag ka, sagot ni Albert. Malayong masaya siya. Maaari mo bang ulitin muli ang iyong sinabi? Ikinalulungkot ko, Ginoo. Isa lang itong kalokohan. Hindi ko talaga sinasadyang mag-alala kasabi ni David. So, ginawan mo ako ng kalokohan. Para saan? Tanong ni Albert na tumalas ang boses. Upang makakuha ng ilang sadistikong kasiyahan. O ito ba ay mag-post ng video sa iyong vlogging channel? O may iba pang hanggal na dahilan? Ito ay isang pagkakamali. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin ito, pakiusap ni David.
Manam, pero paano mo maiisip na madali mong bawiin ang mga salita? Tanong ni Albert na ikinakunot ng noo ni David. Sa tingin mo si Sarah ay isang uri ng bagay na ibinebenta sa isang tindahan. Maging ang mga bagay na iyon ay pinapahalagahan ng mga tinderang iyon. Paano naman ako? Ano ang magiging reaksyon ko sa ginagawa mong panunuya sa kasal ng aking anak at pag-aaksaya din ng oras sa isang bagay na walang silbi bilang isang kalokohan? Maaari mo akong parusahan kung gusto mo, mabilis na sabi ni David. Wala siyang nakitang ibang paraan. Dahil sinabihan siya ni Sarah na huwag sabihin sa kanya, naisip niya na ito ang pinakamahusay na paraan. Parusa, ha? Napaisip sandali si Albert at sinabing, paano kung pipirmahan mo ang mga papeles ng prenuptial agreement at diretsyong dalhin sa akin bago lumubog ang araw? Kung kaya mo yan, kakalimutan ko ang kalokohan mo. May duda ako, Ginoo. Sa kontrata, sinabi nito na dapat akong tumira sa iyong pamilya, ngunit pagkatapos ay paano ang aking ina? Hindi siya maaaring tumira sa amin, ngunit maaari mo siyang bisitahin sa iyong libreng oras. Libreng oras? Maaari mo bang ipaliwanag ito, mangyaring? Ito ay kapag ikaw ay malaya sa iyong mga tungkulin. Huwag mo na masyadong isipin. Hindi kita ihihiwalay sa nanay mo. Kung kailangan niya ang iyong presensya, hahayaan kitang bisitahin siya. Natuwa si David nang marinig ang mga salitang iyon. Nasaan ka ngayon? Sa isang salon. Sige. Huwag mong kalimutan na dapat kang lumapit sa akin bago lumubog ang araw. Hindi ko makakalimutan kahit huminto ang araw sa langit. Confident na sabi ni David. Salamat sir. Natapos ang tawag. Ibinigay ni David ang mobile sa gwardya, nagpasalamat sa kanya, at saka nagmamadaling umalis sa kanyang sasakyan. Si Albert naman ay tinawagan si Jason at tinanong kung nasaan siya. Matapos malaman na nasa salon din sina Jason at Sarah, in-end na niya ang tawag. Mukhang pinaghirapan siya ni Sarah na tawagan ako, mukhang galit si Albert. Pinalaki ko siya ng maayos, ngunit hindi ko mababago ang katotohanan na siya ay isang tiwaling binhi. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.